pakinggan nyo kung gaano kabastos etong si Glenn Chong, abogado pa man din ito. At yung kausap niya dito mga kababayan na si Harry Roque ay isa pang abogado. Eto na ba mga kababayan, ang bagong muka ng mga abogadong naligaw? Hindi ko naman po nila lahat mga kababayan. Pero ito kasing pinapakita ni Harry Roque, ni Glenn Chong mga kababayan ay hindi po gawain ng matinong abogado. Eto, pakinggan yung mabuti. Medyo mga kababayan ha, hinaan nyo yung cellphone nyo kasi malakas ang audio nitong pakikinggan natin at saka medyo mahangin to mga kababayan. Kaya uunawain na lang natin and then ipapaunawa ko na lang sa inyo kung ano yung sinasabi dito. So ito, i-play na po natin. Ang best friend mo sa Malacanang. Yung BFF. Ito patawa. Eto, may tinutukoy sila dito na may best friend daw sa Malacanang. Etong si Glenn Chong mga kababayan. Ngayon, ang sabi nitong si Glenn Chong, Harry, eto magpapatawa lang tayo ng konti sa mga manonood natin. Ano yung gagawin niyang pagpapatawa mga kababayan? Tayo at sa ating mga kababayan, papatawa muna tayo. Let's make light of the situation. Actually, kagabi I was in veterans and I know Harry would have been there. He would have been the first to go to veterans kung hindi lang siya tinutugis ng mga bakag. Mga kababayan, ulitin ko yung sinabi ko kagabi na sabi nga ni Harry, BFF ko nga talaga ito si Lisa Marcos dati. Dati, nung hindi pa lumabas yung kanyang pagkapanganak. Ngayon mga kababayan, sabi ni Harry Roque dito, galing daw siya doon sa Veterans Memorial Medical Center. Hindi nga lang daw makapunta doon si Roque kasi nga, hinahabol daw ng mga bangag. Ngayon, gaya nga daw ng sabi ni Harry Roque, best friend daw talaga nitong si Glenn Chong mga kababayan, etong si First Lady Liza Marcos, dyan sa Malacanang nung hindi pa daw po bangag. Etong si First Lady. So ngayon ipagpatuloy pa natin. Minsan, sabi ko nga, 6 kami na technical persons. Tatlo on each side of the table, mag-asawa sa pagkabilang side. Tapos, kinakalabit ako ni Lisa, tara na mag-yosi na tayo. So one day, ngayon magkakasama daw sila mga kababayan. Magkakasama daw sila and then one day kinulbit daw siya. Kinalabit daw siya ni First Lady Liza Marcos at niyaya magsigarilyo, magyosi. Ngayon mga kababayan, eto, pakinggan nyo pa. Niya ako, tara, magyosi na tayo. So pumunta kami doon sa Lanay. Nagyosi kami. Tapos sabi niya, alam mo, pag ayaw sumunod di pungit sa akin, ayoko magpaiyot sa kanya. Ngayon mga kababayan, ito yung ginawa niyang pang-hype para tutukan sila ng mga taga-suporta nitong si Digong habang nagrarally yung iba. Ito daw mga kababayan, nung niyaya daw siya magsigarilyo, nagpunta daw sila sa Pangay or Panay, mga kababayan. And then, nagkwento daw sa kanya itong si First Lady Liza Marcos. Ang sabi daw ni First Lady Liza Marcos, alam mo, pag hindi sumusunod si Bongit sa gusto ko, hindi ko siya pinapaiyot. Alam niyo mga kababayan, yung ganyang klase ng abogado, ito yung isang halimbawa na abogadong garapal at bastos. Hindi ko nilalahat mga kababayan ha, at ito yung isang latak na masasabi nating latak na naging abogadong parang walang pinag-aralan. Alam niyo sa totoo lang, pag nauubusan na sila ng ibabato sa First Lady mga kababayan kay PBBM, dadaanin nila sa kwentong barbero mga kababayan na may pambabastos. Pero inyo ay pagkalat mo ba naman? Ipagkalandakan mo ba naman na ikinuwento sa'yo ni First Lady Liza Marcos na kapag hindi sumusunod etong si PBBM, yung may binabanggit pa silang palayo bongit daw. Hindi daw pinapaiyot ni First Lady Liza Marcos. Yan ba ay salitain ng isang matinong abogado? Diba ngayon ipagpatuloy pa natin? Diba hangat talaga itong kain ito? Oo. I'm telling the whole world, yan ang bangag na Liza Marcos. Mantakin mo, Harry, Claire, mga kababayan, hindi ako kasama dun sa kanilang relasyon bilang mag-asawa. Wala akong kinalaman dun. I'm a complete stranger. Tapos bigla lang sasabihin ni Marcos sa akin na, pag ayaw sumunod, di bongit sa akin, ayaw kong paiyot sa kanya. My goodness. Pero mo professional na abogado, magkikwento sa'yo ng ganon. Alam mo, Atty. Glenn Chong kung kayo ni Harry Roque, mga bastos na abogado, huwag ninyong itulad sa inyo ang First Lady at saka ang Presidente ng Pilipinas.
Biruin niyo mga kababayan ha, alam natin matino si PBBM. Alam natin napaka-professional ni First Lady Lisa Marcos. Ngayon mga kababayan, etong mga ito, tingnan nyo ha, abogado pa man to mga kababayan. Gaya nga ng sabi ko sa inyo, kapag ka ikaw ay isang abogado, napasapi ka at nagtatanggol ka sa mali, sinusuportahan mo mga Duterte, magiging bastos ka. Magiging bastos ka. At bababa ang tingin sa'yo ng mga tao. Bakit? Kasi alam mo na nga mali, susuportahan mo pa. Alam mo na nga walang basis yung ikinikwento mo sa publiko, ipagkakalat mo pa. Saan ka nagkatala? Abogado ka, magkakalat ka ng fake news. Magkakalat ka ng mga balita na nanggaling lang din naman sa'yo, mga kwento mo. Tapos pinapakalandakan ninyo sa mga taga-suporta ninyo. Hindi na nga nakakapagtaka mga kababayan, hindi ko naman nilalahat. Hindi na nakakapagtaka kung yung mga taga-suporta ni Digong kasing tindi ng utak nitong si Digong mga kababayan, yung utak ng mga taga-suporta nila. Kasi nga, ang pinapakain ng mga ito mga kababayan sa utak ng mga taga-suporta nitong si Digong, sala sa pambabastos, mag-iimbento ng kwento, papakainin yung utak ng mga tao, ng mga taga-suporta nila, ng mga fake news na balita. Talagang magiging utak kriminal isa-isa yung mga yan. Di ko nilalahat, mga kababayan. Pero base sa ginagawa ng mga ito, mga abogado pa man din, tinuturuan nilang maging utak kriminal itong mga taga-suporta nila. Tinuturuan nilang makinig, tumanggap ng mga fake news na balita. Baligtad na ngayon mga kababayan. Yung mga abogado na, hindi ko naman nilalahat. Pero yung mga katulad nitong sina Glenchong, nitong sina Roque, mga abogado pa man din, sila na ang pinagmumulan ng disinformation mga kababayan, ng mga ka-fake newsan. Mga abogado na, hindi ko po nilalahat ha, mga abogado ng katulad nito, nitong mga to, nitong dalawang to, ang nagkakalat at namamalita ng maling balita sa publiko para magalit ang taong bayan at maging pangit ang tingin sa presidente at saka sa First Lady. Nakakahiya mga kababayan. Ano po, nasa Pilipinas pa man itong mga to. Mga abogado pa man din. Buti di kayo kinakahiya ng mga pamilya nyo. Mga abogado pa man din kayo tapos nag-iimbento kayo ng mga kwento na halata naman na inimbento lang nitong si Glenchong para makakuha ng hype doon sa mga taga-suporta nitong si Digong. So ngayon mga kababayan, kita nyo naman kung gaano kabastos at kawalang, ayoko naman sabihin walang modo, mga kababayan, di umano, pero kung titingnan nyo, abogado siya, dapat kahit papaano, ipakita niyang professional siya. Hindi magkikwento siya ng malalaswang bagay, lalo na at ang pinagtatanggol nila, Vice President ng Pilipinas na may mga nakikinig ding mga bata. Tapos ikikwento mo yan publicly. Diba mga kababayan? So anyway, ganyan po kabastos si Roque. Eto ha, si Atty. Harry Roque at si Atty. Glenchong. Ikinikwento yung bastos na bagay patungkol kay First Lady at saka po kay PBBM. So wag pong tularan yan. Hindi ko po nilalahat na, hindi ko sinasabi na lahat ng abogado, ganito yung tingin ko. Eto lamang pong dalawang ito mga kababayan. So anyway, ngayon punta na po tayo sa main topic natin. Ngayon mga kababayan, kung matatandaan nyo, nagkaroon ng press con etong si Digong. Na kung saan mga kababayan, eto pong kasing si Duterte, nananawagan sa ating mga kasundaluhan sa Armed Forces of the Philippines na magbitaw ng suporta kay PBBM dahil nga daw adik ang presidente. Biruin nyo mga kababayan na kung hindi ba naman etong si Duterte nakafentanyl. Nung nakaraang araw lang, napag-usapan natin to nung nakaraang araw lang, ilang beses niyang sinabi na wala naman daw siyang sinasabi na adik si PBBM. Pero gaya nga ng sabi ko sa inyo, magbabali-baligtad ang pananaw nitong si Digong. Kasi nga, pagka ang utak mo utak naka-fentanyl, talagang magbabali-baligtad yung pananaw mo. Ngayon mga kababayan, may panawagan siya na magbitaw na daw po ng suporta ang ating mga kasundaluhan kay PBBM dahil adik daw po ang ating presidente. So ngayon, ito, pakinggan po natin. Insignificant o hindi masyadong mahalaga para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga isyung kinasasangkutan ni Vice President Sara Duterte upang maging dahilan ng isang malaking pagkilos. Gayunman, nanawagan ito sa pulis at militar na protektahan ang saligang batas sa gitna ng tinawag niyang fractured government. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Hindi sapat na dahilan ang mga kinaharap na kontrobersiya ni Vice President Sara Duterte.
para bigyang katwiran ang isang pagkilos ng kanilang mga taga-suporta. Sa isang press conference kagabi, sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na insignificant o hindi gaanong mahalaga ang isyong ito upang gumawa sila ng anumang hakbang laban sa gobyerno. O bakit hindi mo sabihin doon sa mga taga-suporta mo na nagmumukhang mga ewan at krong-krong doon sa EDSA? Dapat pinapauwi mo na yon. Maawa ka sana sa mga pamilya nun. Diba hinihikayat ninyo at dinadala ninyo sa mga parali-rali ninyong ganyan. Akala nyo naman matutulad ninyo yung mga rally na nagdaan nung EDSA 1 at EDSA 2. Akala ninyo kayong pang EDSA 3. Hindi nga kayo maka 10,000. Diba mga kababayan, ngayon kung titingnan po natin, kung talagang may malasakit etong si Duterte at sinasabi niya na etong issue nitong si Sara Duterte hindi pagmumulan ng mga ganyang pagrarally mga kababayan, dapat pinapayuhan niya yung mga taga-suporta niya na wag masyadong maging panatiko niya. Kasi konting salita lang ni Duterte, makikita nyo rally ng rally. Wala namang pinupuntahan. Mga kababayan, ang kawawa lang dyan, yung mga nahihila at isinasama na wala namang kaalam-alam kung ano yung ipinaglalaban po nila. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin? Wala pa naman tayong natanong. Pero maliit na bagay masyado yan para sabihin mo ng gulo. Wow. Alam ko yan kasi. Kita nyo, ang tingin ni Duterte doon sa ginagawa ng mga taga-suporta niya ngayon, yung napunta sa EDSA, yung mga nagrarally dyan, panggugulo lang. Kaya nga, sinasabi na mismo ni Digong, maliit na bagay lang daw yung nangyayari kay Sara ngayon, yung mga pag-iwas ni Sara Duterte sa mga patawag ng kamera mga kababayan at yung biglaang pagkakasakit ng kanyang mga tauhan, maliit na bagay lang daw yun na hindi pwedeng maging dahilan para manggulo sila. Kaya bakit hindi naiintindihan yan ng mga taga-suporta nitong si Digong? Sinusunod pa ba? Eto ang tanong dyan, sinusunod pa ba ng mga DDS, ng mga DDSet ang panawagan nitong si Digong mga kababayan? Kasi ang tingin ni Duterte sa ginagawa ng mga taga-suporta niya, especially ng mga vlogger niya na nagrarally dyan, nagngangaungaw mga kababayan at kung ano-ano mga pinagsasasabi, panggugulo lamang daw po. Ngayon, ipagpatuloy pa natin. Presidente ako. Tiwala ang dating Pangulo na kayang harapin ng kanyang anak ang mga issue sa kanya. Mas nababahala pa umano siya sa kalagayan ni Atty. Zuleika Lopez na ngayon ay nasa Veterans Memorial Medical Center dahil sa panic attack. Kay Inday, wala yun. Inday, kaya niya yan. Insignificant pa siya doon kasuhan man nila si Inday, di kasuhan nila. Ito yung kayabangan ni Duterte mga kababayan Kaya abang-abangan natin siguro sa mga susunod na buwan mga kababayan kung ano yung magiging resulta ng kayabangan nitong si Digong. Ano po, kasi sabi niya kasuhan daw yung kanyang anak. Okay, kasuhan nyo na lang yan. Yun yung sabi ni Duterte mga kababayan. Titingnan natin kung ano yung possible na maikaso sa mga ginagawa ni Sara na pag-iingay at pagbabanta publicly sa buhay ng presidente. Ngayon, ipagpatuloy pa natin. Hindi naman makulong yan. Not for anybody, not for anything else. Sabi ko, insignificant yung nangyari dyan kay Lopez pati kay Inday. Nanawagan rin ang dating Pangulo ng interbensyon ng militar at pulisya para protektahan ang saligang batas sa gitna ng inilarawan niya bilang isang fractured na gobyerno. Ngunit tumigil siya sa tahasang pagtataguyod para sa isang kudita. There is a fractured in the governance sa ating Pilipinas ngayon. Walang makakorek niyan. Nobody can correct Marcos. Nobody can correct Romualdez. There is no urgent remedy. It is only the military who says. I'm challenged to the military itself. The whole of the military, kasi sila ang supposed to be protector of the Constitution. Now tell me, kung protector sila ng Constitution, are they willing to still protect the president who is a drug addict for another 4 years? Bernardadis. Ayan mga kababayan, Di ba yung pananawagan niyang yan, yung pagsabi niya mga kababayan, na addict ang presidente at hinahamon niya mga kababayan na tutukan ng Armed Forces of the Philippines yung konstitusyon kaysa suportahan
ang presidente mga kababayan daw na adik, yan po mga kababayan ay isang paraan ng kudita. Yang sinasabi ni Duterte na yan, sedisyon yan mga kababayan. Nananawagan siya na magbitaw ng suporta ang ating mga kasundaluhan sa presidente mga kababayan ng Republika ng Pilipinas. Nung panahon nga niya, kung titingnan nyo, kahit sunod-sunod yung mga patayan, ginulo ba siya ni Noynoy? Sinabihan ba siya ni Noynoy ng ganyan? Kahit mali-mali na yung mga pamumuno niya mga kababayan, sinabihan ba siya ni Noynoy ng ganyan? Ginulo ba ni Noynoy yung pamumuno niya? Nagsagawa ba ng mga rally etong si Noynoy para patalsikin etong si Duterte? Diba hindi mga kababayan? So kaya nagsasagawa sila ng mga ganyang klase ng panggugulo, ganyang klase mga pagrarally-rally na yan mga kababayan, at kaya nananawagan etong si Duterte na wag suportahan etong si PBBM ng ating mga kasundaluhan, kasi sino ba naman ang makikinabang? Pagka si PBBM napababa sa pwesto, sino ang kukuha mga kababayan ng malaking kapakinabangan? Diba si Sara Duterte? Si Sara Duterte kasi siya ang vice-presidente at siya ang papalit kay PBBM. Kaya nga mga kababayan, kung makikita nyo, diba saglip na suportahan nila nung sinugod sa ospital, etong si Lopez, saglip na ang isigaw nila, support for Lopez, ang isinisigaw po nila mga kababayan sa mga rally nila, support for VP Sara Duterte. Kasi nga, interest ni Sara yung isinusulong sa mga aktibidades na ginagawa ng mga yan. Huwag po nating ialis yon sa ating isipan. Kaya nga yung iba natin mga kababayan na wala namang kaalam-alam sa isyo kung ano yung nangyayari ngayon at aalukin kayo na sumama sa mga rally ng mga yan, magsagawa ng kung ano-anong rally para patalsikin ng gobyerno, isipin nyo munang mabuti kung kaninong kapakinabangan yan. Kung yan ba ay kapakinabangan ng mamamayang Pilipino or kapakinabangan ni Sara Duterte para maging presidente agad. Isipin nyo. Diba? Sino bang ano dyan, lalo na ngayon mga kababayan, at inilabas na yung listahan ng mga utak ng Pogo at kasama dun si Digong. Sa tingin nyo, pag nakabalik sa kapangyarihan niya mga yan, naging presidente ang isang Duterte, sa tingin nyo hindi babalik ang Pogo? Yung mga kaalyado ni Digong mga kababayan, na mga di umano na-allege na mga drug lords, sa tingin nyo hindi magbabalikan yon? Kaya nga mga kababayan, yung ibang walang alam dyan na basta lang sumasama sa mga rally ng mga DD-shit, isipin nyo ng maraming beses, kapakinabangan ni Sara at ng mga Duterte yung isinusulong ninyo, hindi kapakinabangan ng mamamayan.